Shalom Saints and welcome po sa ating live stream. Sorry if ngayon lang po ako nakapag-live stream. Ang dami po mga busy schedules, especially this time na nalalapit na po yung araw ng Pasko. At this point, mga kapatid, mga kaibigan, bago po tayo magpasimula, gusto ko pong mag-announce din na syempre dahil ang ating kaibigan na si Mr. Ahmad Domer na minsan nakadialogo noon, meron siyang ipepresenta na arguments na kung saan he will explain the so-called origins of Christmas. I think we know it will follow up like Christmas is pagan because of this, because of that. That's why, Lord willing, tomorrow evening uli, yan na naman yung ating i-discuss, which is why we believe that that Christmas is not pagan in origin, why Christmas is talking about our Lord Jesus Christ who became man. Yan pong ating i-discuss tomorrow by God's grace. So then, kung mapapansin nyo po yung topic po natin as of now, tama po ang inyo pong pagkakabasa. Dahil nga meron tayong kaibigan na nag-send sa akin ng table, parang table nga na mula mismo sa post ni Mr. Anthony Coconut, na isang atheist, so to speak, na kung saan gusto niyang ipresenta yung sinasabing comparison, ito, yan, between atheists and Christians tungkol sa pagpapaliwanag sa worldview. Kasi yung nakasulat dyan, worldview categories. Take note, my friends, since we exposed the problems and inconsistencies in the arguments of atheism, isa na po si Mr. Anthony sa mga aktibo na nagkokomento. Anyway, we have our fellow brother in the Lord. Good day. Shalom. Good day, bro. Bro, Voice of Christianity. Sorry na Alright. late. That's okay. Actually, kakasimula pa lang. Sige. Yun nga. Thank you pala dahil nakahabol pa ako. Alright. So anyway, gaya po ng ating nakita, ayan. So, I guess we could start right now kasi nagsimula na rin lamang ako. So, ito yung table na sinasabi rito na so-called pag-debunk daw sa Christianity. May nag-chat sa akin sa page, ng pangalan niya ay Chris King. Ano daw yung sagot daw natin dito? Okay? And since we are here right now to answer this kind of post that Mr. Anthony presented here, sana nandito rin si Mr. Chris King kasi siya mismo nag-chat sa atin eh. Paano mo masasagot yan? Wait, we have another, devices not connected, Brother Yuri. Wala pa. Baka ngayon lang ito lumabas. But that's okay. Bro, narinig ka? Yes, bro. May narinig naman ako. Alright. Si Brother Yuri, hindi pa naka-connected yung device niya. Parang na-late yata. Maganda kung i-copy niya yung link ng StreamYard tapos i-paste niya sa Google Chrome. Ayun. Tapos, kasi di siya masa-set up pag diretso mula sa Messenger. Oo Tapos, nga eh. i-copy lang yung link tapos paste na lang sa browser. Doon na lang panonoorin. Pero maganda yan pag meron kang laptop, mas makikita mo. Sa akin kasi, wala na, di na maka-access sa laptop ko. Mukhang may ginawa yung admin namin. Okay na yun. Okay na yun. So anyway, meron tayong di ba, worldview categories, tapos may 5 points na sinabi dito si Mr. Anthony. Basis of belief, references for belief,
source ng morality, how the universe is started, explanation of species of organisms on Earth. So 5 yan. I guess nabasa mo na rin ito, kapatid. Yes bro, nabasa ko siya pero di ko siya masyado nabasa lahat dahil yun nga, nakatulog na rin ako kagabi at yun nga, kanina yun dahil sa duty ko. Kaya hindi ko na siya na ano. But sa best ko naman, sasagutin naman natin siya. Alright. So, itong gagawin natin ngayon, dapat sana yung mga video sa TikTok sana eh. Kaso nga lang, dahil yung ating kaibigan na si Mr. Chris King, actually, may time na nag-chat siya sa page. Tinatanong, paano masagot yung ganito, paano masagot yung ganyan. Minsan may pagkakataon na hindi ko na masagot-sagot yung iba dahil sa dami na rin ng ginagawa. Although I'm not scientist actually, but does it mean dahil ba hindi tayo scientist, ibig sabihin we cannot answer those questions? What do you think? Ay, sorry bro. Ano nga ulit kasi nagtatanong yung ating friend na may Chinese name kung Wait paano lang, wait lang. Wait lang. Meron tayong kapatid. Hello bro, hello. Ayun. Hello. Ayun. Alright. Okay na? So, yun, narinig ka bro. Hello. Sige. Okay. So, okay, we have another brother here na kasama natin ngayon sa live stream. So, by God's grace, by the way, bago lahat, mayroon ding live video rin si brother, ano kasing pangalan nito? Doon sa Kamatis Analysis Unit, tama ba ako? Yes bro, meron yata siyang live ngayon. Mukhang talagang nag-focus siya talaga sa mga arguments ni Nico David. Actually, kay Nico David kasi, ang problema sa kanya dahil may condition siya para tanggapin yung challenge sa kanya ni Atheist Nobody. And ako naman sa akin, ba't kailangan mag-involve ng pera dahil para na may pag-debate? And ang reason naman ni Andy is ano daw kasi, business daw dahil famous siya. But excuses kasi yun eh. Oo eh. Actually, wala naman din naman dapat involve ang pera dahil yun nga, kung sagot sa ibang videos niya na kumikita siya, why not naman siguro kung pagbigyan niya si Atheist Nobody. Since si Atheist Nobody naman is yun, nakipag-formal na rin siya sa ibang mga atheist na rational. Kahit pa paano, like kay Atheist Joy Philippines ba yun? Kung ngayon, wala na yata yun eh. Dinelete na niya yata. Wala naman tuluyan yung page. So, ayun. Okay. Ganon din sa ibang FB atheist din na na gumagawa ng reason para hindi mag-accept ng challenge ng kay Atheist Nobody tsaka sa iyo. Ako naman, sayang naman kasi gusto ko siyang panoorin talaga para may matutunan talaga ako sa both sides. Actually, so, yun lang. Bro, actually yun din mismo, kaya nga may time na hindi talaga ako nag-live stream dahil nga pinapanood ko rin mismo yung mga live stream ng ng kapatid natin from Atheist Nobody, especially sa mga arguments na yan. Maganda kasi na makita natin yung both sides kasi. Ngayon, parang naalala ko tuloy si Mr. Anthony Coconut ba? Ngayon, balikan natin yung si Brother Yuri, ano ba yung say mo doon? Wala yata. Pero siguro okay. Hello? Okay, siguro okay lang. Sa bagay maging topic natin, yung mismong table na una, ito'y pinost ni Mr. Anthony sa group page na Philippine Atheist. Nakita niyo naman siguro yun, bro. Yes, nakita namin siya. Nakita ko siya. Tapos, shinare ko naman dun sa GC. At, ayun nga. May ako sa post niya kasi
may nakikita akong parang nadidiscern ko yung parang absurdity niya dito eh. Ang una sa lahat, since they claim na lack of belief ang atheism, bakit may basis of belief? Anong ibig sabihin nun? Oh, man. Oo nga, no? Okay. So, ito remark lang natin. Sa mga atheist friends natin, nagsasabi ng atheism is just like lack of belief in God. What on earth was Mr. Anthony doing here? What do you mean basis of belief? So anyway, isa-isahin natin. Medyo mahaba-haba to. Maabot yata ng 200 slides to. Pero sa palagay ko, pwede na natin ito ma-address naman kahit papaano. So, bro, wala namang pasok bukas. Oo nga pala, no? At saka, nga pala, gaya ng aking sinabi, tomorrow, we will have another live stream wherein ang i-discuss natin about Christmas. I hope andito kayo niyan sa magiging I don't know kung anong oras ba. Pwede naman siguro 7 ng gabi para mapaaga naman. At least, halimbawa, matapos tayo ng 9 p.m. para makapag-focus tayo naman sa pagdiriwang ng Christmas. Tama? Tama ba? Kailangan din naman yan. Kumbaga kasi, andun din yung family, sama-sama yung pamilya. Yes. So anyway, bago tayo mapunta sa kung saan, so i-discuss natin yung mga points na sinabi dito ni Mr. Anthony. At sana nga, dito po si Mr. Anthony to explain ba? No? So, unahin natin yung basis of belief. Anyway, iano ko lang yung intro, no? Kasi sa group page kung saan andun siya, yon nag-present siya ng yung so-called analysis niya ba sa dalawang worldviews. Yun yung atheism at Christianity, baga. Ngayon, if we will go to dig deeper dun sa mga claims niya, I guess you know what I mean, mga kapatid. Hello? Hello? Ay, sorry. Ayan. Sorry, bro. So, okay, sige. Tingnan natin yung basis in belief. Point 1 muna tayo sa basis of belief. I mean, in belief. Ayon sa kanya, ang atheism daw, it is observable evidence which lead to theories, and theories are contain laws and are able to make predictions about nature. Focus muna tayo dun sa kanyang sinabi. Ang sabi daw, yung basis daw ng belief niya as an atheist ay ito, observable evidence daw, which lead to theories. Para may mali yata. What do you think about it? Brother Yuri, pwede kang mag-first try naman. Paulit nga ng tanong. Okay. Sabi kasi dito ni Mr. Anthony, yung basis daw ng belief niya as an atheist ay ito, observable evidence which leads to theories. And theories, o teorya sa Tagalog kumbaga, are contain laws and are able to make predictions about nature. Now, ano ba yung analysis mo dyan, bro? Wait lang iniisip ko eh. Kasi ang pagkakaintindi ko, ayun naman rin sa kanila, di ba? Ang ibig sabihin ng atheism, wala siyang ibang definition kundi lack of belief in God, di ba? Walang binanggit na kung ano pa man, basta hindi ka lang naniniwala sa God. And according din naman sa mga ito according sa mga scientists, mga non-religious yung atheism, inconsistent talaga siya sa sa science. Kumbaga wala siyang connected, napaka-inconsistent niyan talaga sa sa science. Kaya hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya diyan sa nag-lead sa laws or theory. Kasi na yan self-definition niya na yan wala nang connection. Nagbibigay na lang siya ng kung ano yung parang para saan masabi natin na lumalabas yung niya diyan pagiging subjective niya Sa bagay, subjective naman talaga sila, absurd naman talaga. Lumalabas yung pagiging absurd niya talaga na walang connection yung mga sinasabi niya sa atheism.
kung ano talaga yung definition ng atheism. Oh, that strikes hard on them. Anyway, thank you, bro. Ngayon, bro, ikaw na, brother GB, what do you think about the said definition? I mean, As I mean yung basis in sige. belief na sinasabi niya. As Brother Yuri said, talagang absurd talaga siya kasi una sa lahat, if you're saying na you have basis of belief, so lalabas talaga ang atheism is a belief, hindi siya lack of belief. So dun pa lang is lumalabas ito na si Mr. Anthony Coconut ay may sariling version ng atheism. Wow. Sige bro, go. I don't know. Tama yung tanong mo dito na yung irony niya. Ano ibig sabihin niya dun sa observable evidence? And nagwa-wondering ako dun sa theories are contained laws. Saan niya nakita yung ganong klaseng definition or something na theories are contained laws? Meron pang ganon na theories are contained laws? Kasi yung nag-aaral ako, wala akong narinig na ganyan sa science na alam ko pag theory lang, wala siyang laws doon kasi ang pagkakaintindi ko pag sinabing laws is napatunayan na, factual na. So, totoo siya. Gaya nung ano ba to? Law of, I don't know, hindi ko na matandaan sa physics yun eh. Basta ang alam ko noon, nung nag-aral ako, wait lang fourth bro. year. I-example ko lang. Law of entropy, law of gravity, law of motion, sa physics ba yan? Chemistry, ano pa? Yung energy, yung mga ganun ba yun? Kasi at saka pag sinabing theory, ano pa lang yun, parang palagay pa lang na kailangan pa munang patunayan. Iyon, oo. Ayan, sumakto tayo dito. Tingnan natin yung mga meanings ng sinasabi Actually, na. Sige bro, may go ano for lang it. sa theory. Kasi sa science talaga, iba yung definition ng yung akala nating theory, yung theory na katulad sinabi nyo kanina, palagay. Pero sa science talaga, pag sinabing theory, parang confirm parang na siya, nililid na siya ng mga other facts na totoo talaga, katulad ng ibang mga nila, katulad ng for example, ano bang magandang theory? Actually, ako personally, I believe sa sa Big Bang eh. Pero hindi katulad ng Big Bang na sinasabi ng atheism na blind. Diba? Parang chance by chance. Hindi ganun. Guided siya ng Lord, ng God. Kasi kung grabe yung sabi nga rito, ito yung kanina pala, yung tanong mo kanina sa sinabi ni Anthony na tungkol sa atheism. Sabi rito, atheism, published ng Scientific American. Sabi rito, atheism is inconsistent with scientific method. Prize-winning physicist says. Wow! Kumbaga, yung sinabi ni Anthony, wala siyang connection talaga sa tunay na definition ng atheism eh. Wala talaga, as in wala. Kasi subjective siya doon, pinakikita niya doon yung absurdity niya. Wala akong makitang doon. Opinion, yan, pwede. Sabihin natin opinion, sige. Okay. Doon sa scientific kasi, hindi naman ako expert kasi doon. So, I stand corrected doon. Thank you, bro, for that. Actually, hindi rin naman ako expert dyan. Kaya lang rin ako sumali rito. Kaya lang rin ako nag-join dito para yung tungkol nga sa claim ni Anthony tungkol sa reliability ng Bible, ng scripture. I-discuss natin yun yung gusto kong sitahin talaga sa kanya. Kasi nga, hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung mga source niya, kung saan niya sinasabi yung mga, kung bakit niya nasasabing fiction yung Bible. Nabasa niya ba yung Bible? Ayun. Hindi, ayun yung hindi ko maintindihan sa claim niya, kung paano niya nasabi, anong source niya, anong pinagbabasihan niya. Hindi ko talaga alam. Yan yung gusto kong sitahin sa kanya kung bakit ako nandito talaga. Hindi ko sa kung anumang Actually, admittedly,
malayo ako sa mga ganitong usapan na related sa science, philosophy, pwede ako diyan. Pero pagdating sa mga medyo nag-ano pa ako diyan. Nag-aaral pa ako. Sa bagay, wala namang problema na mapag-aral naman natin kasi aminin natin o hindi, tayong mga tao, limitado naman ang ating kaisipan. Pero dahil ba doon sa limitado yung ating nalalaman, ibig sabihin yung worldview na yun ay hindi totoo? It doesn't follow actually. Anyway, nandito yung ating kaibigan, Mr. Chris King. Ayan, nagbigay siya ng definition based on yun. Meron siyang link na ibinigay. So, ayan. Itong sabi niya, pwede niyong i-explain din dito. Sabi niya kasi, it's different from the normal everyday meaning. Normal meaning is guess. In science, it means set of laws or truth. I guess, yung punto ni Brother Yuri, may point naman yung kanyang sinabi. So anyway, kaya nga sabi ko kanina, I stand corrected about this in scientific point of view dahil ako mismo, pinag-aaralan ko pa yan eh. Walang problema doon, okay? But anyway, si Brother GB o si Brother Yuri, meron ba kayong iba pang mga points na sasabihin ba bago tayo magtungo sa sinasabi niyang belief, yung basis in belief sa Christianity? Sino ba ako? Kahit sino sa inyo, bro. Muna ka na. Sige, kayo muna. Papalaw na lang ako. Sige, bro, GB. Go for it. Sige. Ang masasabi ko lang talaga, ulitin ko lang talaga kasi doon lang talaga siya umiikot eh. Doon sa claim niya kasi talaga na medyo absurd. And ayun nga, I do realize may naalala kasi ako na yung theories, ano ba yan? Theories are contained laws. Alam ko kung tama, kung ang tinutukoy niya ba is scientific theory, kung bakit niya sinabing theories are contained laws, siguro yun yata yung ibig niya sabihin. Dahil yung ibang theories ay ginagamitan ng scientific method. Oo. Pwede rin. But I'm not sure kung yun ba yung ibig niya sabihin dun sa theory. As what Yuri said, ibig definition ng theory sa typical na dictionary definition. So siguro, ewan ko lang, pag-aralan ko din siya dahil wala akong masyado pang alam sa science eh. Kasi more on ako, ang pinag-aralan talaga is yung philosophical na din, isinali ko na siya sa studies ko, philosophy. Wala namang problema kahit ako. Ako rin naman. Pero ang point doon kasi ay ito papasimplihin lang natin. Kasi kung ipipilit na, science debunk Christianity, keme-keme, what do they mean by that? Diba? And how did they come to that conclusion? Anyway, baka si Brother Yuri, baka mayroon pang sasabihin bago tayo dito sa eto. Sige, baka may sasabihin yung ating kapatid dito. Wait lang. Sige, mamaya na ako. May ginagawa pa ako. Okay, habang may ginagawa, sabi ng ating kaibigan dito, basahin yung link kung yung tungkol sa kung sabi ng siyensya may kinalaman sa theory. It is the exact opposite of the colloquial use. So kaya nga sabi ko kanina, I stand corrected to this. Dahil siyempre, iba kasi yung point ng definition ng science sa pagkakagamit sa pangkaraniwan. So thank you for that. Thank you for that, Chris, for this, no? So, dahil nga may ginagawa yung ating ang ating kapatid dito, proceed na tayo, bro? Sige, bro. Okay na. Okay, sige. Ngayon, sa basis in belief, doon sa Christian side daw, ayon uli kay Mr. Anthony, faith is believing without evidence, which leads to presuppositions and special pleading. Bago tayo mag-respond dyan, what can you say about that, bro? Sa claim niya na ang faith is believing without evidence, which leads to presuppositions and special pleading. However, Anthony already committed strawman here. Actually, totoong strawman talaga siya. Kasi una sa lahat, merong mga scenario sa Bible na kung saan, gaya ni Thomas, though, ayun nga, nakita naman niya ang Panginoong Jesus kahit doon siya nagkaroon ng faith. But sinasabi din naman ni Jesus na mapalad ang mga
ang naniniwala, gayon may di nila nakita. So, it does not mean na walang evidence. Wala naman sa context na walang evidence ang faith according sa Bible. Kasi una sa lahat, ang daming evidence that just like Abraham, na record yun sa history na sabi ng Panginoon sa kanya na dadami ang lahi niya. Naniwala siya by faith sa sinabi ng Panginoon. Nangyari naman ang sa kanya. Kung makita natin yung sa Old Testament. So, dito sa assertion niya na faith is believing without evidence, dapat nagbigay siya ng support niya sa sinasabi niya. Kasi lumalabas itong assertion lang talaga din ito. Gaya ng paratang niya sa atin. Oh, man. Yeah. So, baka dito, tingnan. May add lang ako sa Go for it. Actually, yan yung mga sinasabi niya talaga is mapapansin naman natin, walang foundation, kundi opinion niya. Pure subjective yung mga sinasabi niya. Wala kang mababasang ganyan. Actually, ang faith na binibigay ng Christian, ang faith na sinasabi ng Christian, hindi without evidence full of evidence yung faith na sinasabi sa Christian, 'di ba? Halimbawa, we believe na the Bible is reliable. Naniniwala tayo na yung faith natin kay Jesus is tunay. Dahil naniniwala tayo na si Jesus ay tunay, naniniwala tayo na may God, kasi nag-exist si Jesus. Ang pinaka-foundation ng faith natin na may God, ang pinaka-ano nito is kung bakit tayo naniniwala may God, hindi dahil sa blind faith, dahil naniniwala tayo may God dahil kay Jesus. Dinemonstrate ni Jesus na may God ang evidence na may God, hindi blind faith to ewan ko kung masasabi bang blind faith to ni Anthony, or pwede nyo masabi siguro opinion, pero ang faith ng Christian is hindi blind faith. Kasi ang faith natin nakasalig sa sa evidence Naniniwala tayo sa New Testament, sa Gospels, 'di ba? Naniniwala tayo na totoo yung sinasabi niyan. May patunay na ang paniniwala natin na ang Bible ay totoo. Historically reliable ang Bible. Hindi ko alam kung saan yung sinasabi yung blind faith. Paano naging blind faith yung or without evidence yung faith natin. Ang hirap intindihin na sinasabi niya blind without evidence yung natin. Nang wala siyang binibigay na evidence. Maski siya wala siyang binibigay na evidence na blind faith yung faith natin Sa pool. Lumalabas yung absurdity niya rito. Wala talaga, as in, kaya nga hinahamon ko siya ng isang formal discussion. Papatunayan ko sa kanya. Okay, bro. Okay, thank you. At by the way, may sasabihin ako sa Go. Baka marating niya Papatunayan ko niya. Sasampalin ko siya ng katotohanan. Ayan. Kung harap niya ako sa isang formal discussion, sa true call, sasabihin ko sa kanya na mali siya na mali ang pagkakaintindi niya na inaccurate ang Bible, ng gospel, na gawa-gawa ang fiction mapapahiya talaga siya kung sakaling papalagan niya ako sa formal discussion. Kaso nga lang wala siyang ginagawa, takbo siya ng takbo bawat niya sa akin, hindi naman siya nagre-reply. Wala siyang ginagawa. Parang naalala ko, Brother GB, yan din yung ating di ba? Yan ang ating paanyaya sa kanya, di ba? Actually, pares yan sila ni Christianity na Di ko nga alam Ang sinabi yata ng Christianity nun is kaibigan niya si Coconut, pero nagdududa talaga ako na sila magkaibang tao sila Kasi andun talaga yung parang palitan sila ng biglaang pagsulpot kada magre-reply ako. Pag nagre-reply ako kay Coconut, biglang dilita sa Christianity. Pag nagre-reply ako kay Christianity, biglang magre-react si Coconut sa reply ko. I don't know kung basta yun, theory ko pa lang dahil di ko naman actual na nakita na iisa sila Kaya nga, isa din sa challenge ko kung bakit gusto ko sila makausap ng live para malaman talaga kung hindi sila iisa.
Oo nga eh. Actually, Ayun. May sige, lang bro. ako, di ba? Go for it. Yun, sa discussion na hinahamon ko sa kanya, hindi ko siya hinahamon na i-assume ko na katulad ng binanggit kanina ni Gab, di ba? Tungkol sa parang binabanggit kanina ni Gab tungkol sa ano naman yon, sa inspiration ng scripture na God created yung scripture. Hindi ganoon yung hamon ko sa kanya. Patutunayan ko sa kanya nang hindi ko ina-assume na inspired by God yung scripture. Patutunayan ko lang sa kanya, ito lang patutunayan ko sa kanya na accurate, reliable ang gospel, na hindi ito gawa-gawa. Ang sinasabi niya pa kasi rito, ang hindi ko alam kung paano niya nasasabi na ilang generation natapos ng first century or second century AD na raw ginawa, sinulat yung gospel. Yun ang hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang mga information. Yun ang gusto ko sa kanya, yun ang gusto ko sa kanyang yun yung gusto kong banatan talaga sa kanya. Sa totoo lang eh. Kasi hindi ko sinasabi kasi nila na second century late dating yung ini-insist nila yung late dating ng gospel, dahil kung late dating ang gospel, kasi ako base sa pag-aaral ko, ang dami ko kasi binabasa rin talaga, na alam ni Gabian na ang dami kong binabasa na book talaga related sa ganitong usapin, na I believe with evidence, yung scripture, yung Bible, yung gospel, nasulat siya bago matapos ang first century. Habang ang ini-insist naman itong mga atheist, sabi natin si Anthony, sabi niya, nasulat daw ang gospel, I guess sabi niya second century or third century. Ini-insist niya yun dahil ayaw niyang hindi nila matatanggap na eyewitness yung mga sumulat ng gospel. Dahil kapag ganun, delusion, katapusan na ng delusion nila yun eh. Kapag napatunayan na 50, basta sa loob ng first century na isulat ang gospel. Katapusan ng delusion nila yun eh. Kumbaga ini-insist lang nila na isulat ang gospel second century or third century dahil lang sa mga claim nito na kung gaano katotoo yung mga ginawa ni Jesus, kung na-eyewitness yung mga sumulat sa gospel. Ayun yung hindi nila matanggap eh. Dahil pag napatunayan yun, katapusan ng delusion nila. Yun yung gusto kong patunayan sa kanya. Alright. Thank you for that, bro. Ngayon, pag-focus ako dun sa salitang faith in the Bible. Kasi yung salitang faith mula sa Greek word ay pistis, mula sa verb na pistuo, na ibig sabihin to convince by argument, or dun sa ibang point naman, faith in the Bible means trust, kumbaga, dun sa faith pa lang yun, hindi ito nangangahulugan na blind faith gaya ng ina-assume po ng mga atheist friends natin. When it comes on the fact na halimbawa that God exists, ipinakita na ng Diyos kung sino siya, ipinakita yung katotohanan ukol sa Biblia, kung sino si Jesus, why He rose from the dead, and some sort of it, diyan napapasok yung tinatawag na trust. Because faith in the Bible is not yung tipong naniniwala ka na walang basehan. Kaya doon pa lang sa point na sinasabi dito ng ating mga kaibigang atheists, they even don't realize that when they are saying that faith is believing without evidence, una, what do they mean by the word faith? Second, how did they come to that conclusion that faith is believing without evidence based on Christian teaching? And has he ever considered that faith according to the Bible is not believing without evidence, but trusting in Him because of the evidence that has been presented to? I hope yung mga kaibigan natin na atheists, they must have to know kung ano talagang yung tunay talagang definition ng faith based on the Bible.
Kaso nga lang, ay nako po, bro. Hindi nga Bro G. nila, parang mahirap yung ganun kasi hindi nga nila tinatanggap yung Bible. So, kailangan Oo. din natin, kumbaga, in other words, kailangan din natin mag-adjust para sa, or ganun, kailangan natin mag-adjust. Kumbaga, with evidence talaga, magbibigay Yeah. tayo hindi ng opinion lang, kundi Yes. evidence or kahit proof, diba? Alam naman natin yung kaibahan ng proof and evidence. Magbibigay tayo ng proof sa kanila na yung faith natin is hindi lang basta without evidence, kundi with evidence. Oo, tama. Bro GB, baka mayroon ka pang may daragdag para magtungo na tayo sa pangalawang point. Ayun nga. Yun nga, gaya nga, yung, di ko alam kung sakto ba yung naging paliwanag ko dun sa faith, ayun nga. Kasi totoo naman, ang sinasabi talaga na faith sa Bible talaga is believing. Yun nga, tama, buti nakita ko itong ganitong definition na believing into things na hindi mo nakita pero totoong nag-e-exist, gaya ng langit, gaya ng ating Panginoong Diyos. Kasi may kita mo naman sa paligid mo na there are something na nag-design ng universe natin, ng ating mundo, pati yung order na rin ng mundo, kung paano tayo nabubuhay. Ayun. Kasi kung susundin natin yung logic nila, meron din silang faith. Naniniwala sila sa hindi naman nila nakita ng totoo, gaya ng Big Bang. Nakita ba na kung paano nangyari yung pagsabog, tas pagkatapos sumabog, nagkaroon ng something na nebula ba yun? Mga nebula, nabuo yung mga stars, tas yung mga bato naging planeta, tapos na-align sila dun sa nagkaroon sila ng orbit dun sa star, kaya nagkaroon ng solar system, mga ganun. So, kung titingnan yung dalawang worldview kasi, medyo absurd dun yung side ng atheism. Kasi lalabas yung pagsabog. Kasi lalabas dun yung pagsabog, nagresulta siya ng kaayusan, and wala pa ako nakitang ganun kasi, na may sumabog tas naging maayos yung resulta niya. Pero sa bagay, okay naman yung point mo dyan. But let's say na totoo yung Big Bang, okay? Let's say na totoo yung Big Bang, no? We know for sure na yung sinasabi na the universe was exploded into being out of nothing. Sana tama yung English ko, okay? Ngayon, kung i-connect natin, di ba, sa Genesis pa lang, yung sinasabi na in the beginning, God created the heavens and the earth. Meron bang ginamit na materialis ang Diyos to create the heavens and earth? Wala naman. Even atheist scientists also pointed out that the universe had a beginning. Although mag-try sila ng kung ano ng mga observation, bagamat, kung ano ng mga sagot, so to speak, although they failed, but they admitted that the universe had a beginning. So anyway, napupunta na tayo dun sa bagay, mas malawak to later on. Kasi yung next natin, ito, references daw ng belief. References for belief. Listen to this. Ito yung pangalawa, no? Dun sa point dito. Unahin natin sa sinasabi dito ni Mr. Anthony. Sabi niya, science, mathematics, and their evidence-supported branches are the references for belief. For their belief as atheists, including social sciences. What does he mean by that? Paki-analyze nga, mga kapatid. Kasi sabi daw niya, science, math, at yung mga evidence-supported branches daw kasama yung social sciences, yun daw yung references para sa kanilang belief. Now, what do you think about this? First ka na, Brother Yuri. Ay, na mo ba? Sige, ako na mag-umpisa. Sige, Wise of Christianity, ako na mag-uumpisa. Ako, hindi na ako masyadong, katulad nga ng sinabi ko kanina. Wait lang. So, yun, katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi na ako masyadong didikit sa science. Ang gusto ko lang, mag-focus ako sa, mukhang sa ngayon, hindi ko kayo masabayan dyan. Diba? Kasi hindi yan yung pinaghandaan ko eh. Ang pinaghandaan ko talaga, tungkol sa
pag-atake nila sa Bible, sa scripture. Yan ang pinagandaan ko. Kaya nga, katulad ni sabi ko kanina, hindi na ako masyadong didikit sa usaping science tungkol sa origin ng universe, origin ng tao, or ano pa mang related sa pinag-isasabi ninyo. Kasi hindi talaga ako dyan naka-prepared eh. Naka-prepared talaga ako para sa yun, sa scripture talaga. Yun talaga yung pinag-focusan ko eh. Alam naman yan ni Gab kanina. Ay, kahit nakaraan pa, sinasabi ko talaga sa yun yung ano. So siguro magsasalita na lang ako kapag may maidadagdag ako. Sige. Pero kahit okay na naman, kahit kung philosophical approach naman yung sabihin mo dito is okay lang naman. Since, ayun nga. Kasi pinag-usapan naman natin yung mga claims talaga ni Anthony, yung mga assertions niya talaga. Yun yung yun talaga yung point. But it's okay lang naman. Kasi, ayun nga. Sige, ako na mag-explain. Actually, pagkabasa ko talaga nito, wala nang palipaliwanag ng sobrang haba kasi ganun rin, gaya ng umpisa ng sinabi ko, lalabas talaga yung absurdity ng claim niya. Kasi una sa lahat, atheism is a lack of belief. So, kung lack of belief ang atheism, kasi ang ibig sabihin nila sa lack of belief, parang wala silang belief na may Diyos eh. Which is, di ko alam kung tama ba yung sinabi ko, but yun yung parang pagkakaintindi ko sa sinasabi nila ng lack of belief. Kasi kung lack of belief ang atheism, hindi niya matatawag to na belief to, basis of belief or something, since umpisa pa lang ng claim nila, ang atheism is lack of belief. So yun lang, medyo absurd talaga siya pakinggan. Yun lang. Thank you. Okay, there you have it. Kasi kung mapapansin natin, di ba, laging sinasabi, atheism is just a lack of belief in God. Pero ano itong references for belief na sinasabi sa atin? Di ba, parang ang laking question mark yun. At saka, yung mga sinasabi niya na science, math, evidence-supported branches, katulad na lamang ng, social sciences. Paano niya nasabi yun? If atheism is just a lack of belief in God by using their own definition, then why in the world was that? Anyway, baka may dagdag pa kayo bago tayo magtungo naman sa references ng belief based yun nga sa Christianity. Go for it. May lang ako na kasi sabi dito sa sabi ng katulad ng binanggit ko kanina, yung atheism, talaga siya eh, lack of belief. Hindi siya naniniwala. Kumbaga, ko lang, explain ko lang. Yung lack of belief, yung atheism, hindi daw sila yung yung tinatanggi nila na walang God. Kundi ang inaano nila diyan is yung wala silang paniniwala. As in wala. Hindi sila naniniwala. Hindi nila sinasabi na walang God. Hindi rin naman sinasabi na merong God. Something like that. Parang sige lang bro, sige lang. Absence of belief ba yan? Parang nawala si Brother Yuri. Wait natin siya kasi baka nawawala yung internet niya. Oo. Sige, okay lang. Ayun, go for it. Wala. So yun, yung atheism, lack of belief siya. Kumbaga hindi sinasabi diyan na walang God, hindi rin sinasabi na walang na may God. Kumbaga, wala siyang paniniwala, lack of belief, wala. As in, yun ang definition ng atheism. So hindi ko alam kung saan pinagkukuha nito ni Anthony, yung absurdity niya, nilalabas niya lang talaga siguro yung mga definition ng mga pinagsasabi niya. Actually, ang sabi ng mga scientists, sabi katulad kanina, hindi lang yung sinabi ko kanina, isang scientist na sabi, kahit si Dr. Seidgart ba yun? Isang biochemist scientist, na ngayon Christian na dating atheism, naging Christian. Strict atheism is inconsistent sa science. Wala talagang kinalaman yung katulad ng sinabi sa paniniwala nila na from
from nothing to something. Ngayon, sasabihin naman nila, naintindihan ko naman, from nothing to something, yung nothing nila sa physics, iba naman yung definition ng nothing. But, ang pinupoint ko rito, yung sinabi ni Dr. John Lennox na the real definition of nothing is nothing, absolute nothing. Napaka-absurd nun na sasabihin mo yung from nothing to something. Ay ang definition ni Dr. Lennox kung kilala ninyo. Ang sinasabi diyan, napaka-irrational ng ganung paniniwala. Ngayon, admittedly, katulad nga ng explanation nila, yung nothing, hindi naman katulad ng ibig sabihin nating nothing na as in nothing. May ibang definition sa physics, yung nothing. But, ang point ko rito, okay, sasabihin ko lang yung definition nila ng nothing sa physics. Yung binigay ni Hawkins, ni Stephen Hawkins na yung nothing nila, meron daw law of gravity. So, merong law of gravity. Dahil may law of gravity, nagkaroon ng something. Yun yung definition nila ng nothing. So, ibig sabihin nito, dahil may law ng gravity, sabi ni Hawkins, Stephen Hawkins, sabi niya, dahil may law ng gravity, doon nagsimula yung Big Bang. So, ang question dito, kung may law ng gravity, that is not nothing, that is something, right? Tama naman, di ba? Yes. That is something. So, ibig sabihin, hindi talaga absolute nothing. There is something talaga. So, yung paniniwala ng mga atheists, there is something na nothing. So, yun yung talaga yung nire-refute ni Dr. Lennox. That is not nothing. If there is a law of gravity, then that is not nothing. There is something. Kaya nga nagkaroon ng Big Bang. Yan ang cause ito yung cause yung universe natin, di ba? So ito pang ang kanilang kung bakit sinasabi na inconsistent yung atheism sa science. Ito pa, yung life from non-life, abiogenesis, di ba? Sinasabi nila yung ini-insist nila yung experiment ni kung nagbabasa kayo, kung familiar kayo ni Miller-Urey, ini-insist nila yung from non-life nagkaroon ng buhay. Ewan ko kung sino-source nila, baka yung YouTuber na si tinatawag nilang si Professor Dave Farina, I guess, kung di ako nagkakamali. Yun. Kaso nga lang, etong problema dito sa abiogenesis, dinibunk na to ni James Tour, Dr. James Tour. Imposible na magkaroon ng buhay from non-life. Dahil ang pinapakita rito, yung complexity ng hindi naman ako masyadong magaling dito sa sabi na to. Yung mga natatandaan ko na sinasabi ko. Yung complexity, kung bakit imposible yung life from non-life, kung pamilyar kayo sa biogenesis, bakit imposible yung complexity ng cells. Sabi doon, napaka hirap ma-imagine kung gaano ka-complex yung isang cell. Sasabihin mong billion of years, million of years, thousand of years, billion of years. Wait lang bro. Okay. Sorry for interruption. Okay, pero ito, sabi niya, pinatunayan daw natin yung point daw ni Anthony na ang Hebrews 11 daw, yung buong chapter daw, ay believing without evidence. Guys. Just prove Mr. Anthony's that Hebrews 11 chapter is all about believing without evidence. Kayo guys, ano masasabi niyo sa ganyan? Bago ako sasagot, kayo muna. Brother GB, ano yung masasabi mo?
I don't know kung ano ibig sabihin ni Mr. Chris King na kung pinroof ba natin na ang point ni Mr. Anthony. Wait lang, balikan natin to kasi yung definition na pinagsabi dati ni Mr. Anthony. Sabi niya kasi, ng faith daw, ayon sa kanyang pagka-define daw sa Christianity, ay believing without evidence which leads to presuppositions and special pleading. Pero alam natin for sure na strawman yung ginawa dito ni Mr. Anthony. At pinaliwalag natin, especially yung pagkakakot ng Hebrews 11, ito, ewan ko lang kung nabasa ba itong mabuti ng ating kaibigan na si Mr. Chris King. So, yan yung naging point niya dito. Yung Hebrews 11 explains that faith is assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Some translation replace conviction with evidence. Faith then is being convinced that the things we cannot see are real, i.e. God, heaven, the resurrection, you name it. Ngayon, ang sabi daw niya ni Mr. Chris King, pinatunayan daw natin di umano yung point daw ni Anthony. What can you say about this? Okay, may ano yan. Actually, hindi natin pinatunayan eh. Actually, dinibunk nga natin yan eh. Yun, ang sinasabi kasi sa chapter 11, kung ang inaano natin dito, ina-identify natin author dito, si Paul, di ba? Si Paul, kumbaga sa panahon natin, scholar siya, right? Abogado, inaano siyang abogado. So, hindi natin pinatunayan yung point ni Anthony. Actually, nirefute nga natin yung claim ni Anthony, yung, kumbaga, in-expose natin yung absurdity niya. Actually, yung sinasabi rito, yung yung faith natin, ito basahin ko yung Hebrews 11:1, sabi rin. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kung kilala natin si Paul, ang sinasabi niya rito, although hindi natin nakikita yung mga bagay na sinasampalatayanan natin, pero may assurance tayo. Ito yung hope natin eh. Yung hope natin, sa hope natin, meron tayong Nawala kaya Brother Yuri. Nawala yata siya. No. Ayun na. Okay na. Go for it, bro. Chapter 11 verse 1, di ba? Actually, hindi natin pinatutunayan dito yung claim ni Anthony. In fact, in-expose natin yung absurdity niya. Kung kilala natin ang author netong Hebrew, ang ina-identify na author dito is si Apostle Paul. Kung kilala natin sa Apostle Paul, ang sinasabi niya rito, yung sa hope natin, meron tayong assurance. Although hindi natin siya nakikita, pero hindi natin, that doesn't mean na hindi totoo. Diba? Hindi porket sinabi ni Paul na not seen, sabi ron, things, the conviction of things not seen. Hindi po, kumbaga ang usapan kasi rito talaga natin eh. Hindi mawawala yung faith natin eh. Yung faith kasi talaga, di ba? Alam naman natin yung faith, malawak siya, malawak yung definition, katulad ng binibigay ni Anthony, katulad ng binibigay ng ibang mga Christian. Pero yung pinaka-definition talaga ng hope natin is kay Jesus. So yun, hindi ba natin nakikita si Jesus? Yung hope natin totoo. May assurance tayo sa sa hope natin. May assurance tayo na totoo. Although hindi natin nakikita, pero may assurance tayo na totoo yung faith natin. Hindi sinasabi rito na maniwala ka lang na maniwala kahit maniwala ka lang na maniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kahit na walang foundation yung paniniwala mo. Sige lang, maniwala ka lang. Hindi ganun yung sinasabi rito eh. May bro, nawala yata. Nag-internet connection niya ni Bro Yuri. Oh. Ayun, yeah. Okay na bro. Ayan. So yun. Sige. Last na lang to, add ko na lang. Last na lang. So yun, hindi yung faith natin, hindi siya tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita na walang evidence.
tungkol siya sa mga bagay na hindi natin nakikita, na may evidence, na may assurance tayo dun sa faith natin, na yung hope natin is may assurance, at ang assurance na yun is si Jesus. At hindi pwedeng sabihin si Jesus okay, gawa-gawa lang siya. Hindi, malinaw, maliwanag sa maliwanag sa mga ebidensya. Hindi lang pruweba, maliwanag sa mga ebidensya na buhay si Jesus, bumangon siya sa mga patay, at naghahari siya ngayon. Ayan ang faith natin. At saka bukod pa dyan, let me add this up kasi nandun na tayo tungkol sa existence ng Diyos. Yan nga, isama na natin yung reliability ng Biblia. Isa pa yung possibility of miracles as well. Siyempre, nabanggit na rin yung tungkol kay Kristo Jesus. We know for sure, kahit sa 1st century pa lang, 1st to 2nd century, yung mga accounts na yun, kahit yung mga extra biblical sources, yung mga sinulat ng mga early church fathers, yung mga early church fathers from 1st to 3rd century, so to speak, kung pagsasamahin natin yan, it even points out the fact that Jesus was really existed. Na yung mga followers niya, negotiable na yan eh. Hindi na dapat pinag-usapan yan eh. Napakamangmang mo sa ancient literature, sa kung sinasabi mong hindi nag-exist si Jesus, napakamangmang mo. Ay sinasabi ko sa kanila. Ay nga sinabi ni Bart Ehrman, di ba? Oo. Nagmumukha kang tanga, sinabi ni Bart Ehrman. Siyempre, in English sinabi niya yun. Pero sinasabi niya rin na nagmumukha kang tanga kung sinasabi mong hindi nag-exist si Jesus. And then to add this up to our friend, Mr. Chris, hindi po namin sinasabi dyan na, naprubahan namin yung point daw ni Anthony or whatever. Si Mr. Anthony mismo, hindi niya maipinpoint what faith really means according to what the Bible presented. Isa pa, as we pointed out, the term faith in the Bible is not believing without evidence. We already explained it. So, we just debunking his claims here. I hope you get the point here. So anyway, balik tayo doon sa Ngayon naman, actually, para magkakaroon yata tayo ng part 2 dahil ang dami nating may di-discuss. No? Kahit siguro, Lord willing, tomorrow, ewan ko lang kung may mga pasok tayo o walang pasok dyan, whatever. Lagi akong free, actually. Ayun. Minsan tinatamad na lang. si Brother GB. Ayun nga. Excuse me. Bro, medyo umakit yung sa lalamunan ko. Anyways, dito. Actually, kung sinasabi ni Mr. Chris King na pinrove natin yung point ni Mr. Anthony, how come na pinrove natin yung point gayon na strawman kasi yung definition niya ng faith? Kasi kung inintindi ko yung sinabi ni Mr. Anthony na faith is without believing without evidence ba? So kung ang tinutukoy ni Mr. Anthony na evidence is observable evidence, kasi kung isipin mo mabuti yung yung context lagi nung kung paano yung pa yung nag-iisip ng mga atheists, kumbaga to see is to believe kasi sila, tama ba? To see is to believe sila. So, kung tama kung pinapakahulugan ni Mr. Anthony na faith is without evidence kasi naniniwala tayo sa hindi nag-e-exist or something, wala daw heaven, naniniwala daw tayo doon. Kung yun yung pakahulugan niya dahil syempre daw di natin nakita ang Diyos, di natin nakita ang heaven talaga literally. Alalabas nito, bukod kasi sa strawman na yung yung position niya, double standard pa. Nakita ba ni Mr. Anthony ng literal yung Big Bang na pagsabog? Nakita ba nila ng literal na kung paano nagiging nag-e-evolve ang unggoy papuntang tao? Paano nag-e-evolve yung bacteria papuntang ganito na ibang species or something? So doon kasi kung yun ang pakahulugan niya sa faith without evidence kasi hindi natin nakita yung Diyos, hindi natin nakita literal, hindi natin nakikita ng ganun. So lalabas ito yung absurdity ng claims pa rin niya. So lahat talaga is lumalabas talaga yung inconsistency ni Mr. Anthony dun sa sinasabi niya. Kaya
napapansin ko talaga sa statement ni Mr. Anthony, para di siya nag-iingat sa sinasabi niya. Lagi, actually, kada may kita ko talaga yung claims niya, ang bilis lang ma-discern yung butas nung sinasabi niya. Kaya ako, expected ko pa rin naman yung maging niya, counter rebut niya kung ma-counter man niya yung sinasabi natin ngayon. Pero actually, kung ganyan, look forward ko na magko-commit lang siya ng circular reasoning sa ganyan eh. So yun lang. May add lang ako. Pwede ba? Sige lang bro, go for it. Tungkol sa kung tama naman si Gab, di ba? Sabi niya. Kung ang tinutukoy ni Anthony is observable evidence, then pagdating sa history, anong gagamitin mong observable evidence? Di ba? Kung observable evidence ang tinutukoy mo na evidence, then ewan ko kung tama, hindi ko alam kung tama ba yung term ko sa history. Magkakaroon tayo ng dark ages, I guess. Dahil walang observable evidence eh. Kung ang mga meron lang tayo sa history, in terms of history, evidence, pero hindi observable, kundi mga proof, mga evidence na nangyayari talaga ng mga nakaraan, di ba? Kung yun yung ibig sabihin mo ng evidence, observable, then wag ka na maniwala sa history. Wag mo nang bubuksan ang usapin tungkol sa history dahil walang observable evidence na magpapatunay na nangyayari yung mga nangyayari ng mga nakaraan. Right? Alright. Yes. And then, ito pa, dagdag ko na rin. Ang daming mga events sa kasaysayan na nangyari sa nakaraan, di ba? Yan nga, kasaysayan, na hindi na ito mauulit. Like, the beginning of the universe, historical events na nabanggit ng mga kapatid kanina, and even the day Mr. Anthony was born. Kaya paano yun? Paano nila may ano yun? Paano nila ma-explain, so to speak? Anyway, at saka, let me add this up dahil nga, yun nga, may kinalaman sa faith or some sort. Isa pa, kung titignan natin yung scriptures, tingnan nyo, hindi ko na babasahin lahat ng mga passages, makikita naman yan. Kung pwede naman, stop itong video later on, tapos pwede nang saliksikin yung mga Bible verses na yan. Kasi tingnan nyo, Christians are called to use their minds. God tells us that we are to love Him with more than our heart. Kaya nga, with all our heart, soul, mind, and strength as well. Right? Point 2, Christians are called to understand the value of evidence. Kaya hindi po totoo na faith according to them, according to our atheist friends, is a belief without evidence. No. God has given us a number of good evidential reasons to believe that He exists and that Jesus is who He says He is. We are not called to have blind faith, but to have a well-reasoned evidential faith. Also, Christians are called to examine their beliefs. Hindi yung tipong, yun, naniniwala, tanggap-tanggap. Hindi po. God wants us to know what we believe and why we believe it. We're not called to numbly trust everything that might be taught in our world today. Even if some Christian teacher is the source, we're expected to be critical, skeptical, and thoughtful. Kaya doon pa lang sa sinabi na pinatunayan daw na yung point daw ni Mr. Anthony, no, we even refuted the claims that Mr. Anthony was making. Also, Christians are called to be convinced of what they believe. God wants us to be certain and base our certainty on evidence that can be articulated to others who may have doubts. Kaya nga kung halimbawa may nagdududa, kailangan natin silang tulungan. We must have to pray for them. We must have to present the evidence for Christianity, so to speak. At saka dahil ito ay mula mismo kay J. Warner Wallace pala, na dating atheist na naging Christian, siya po yung author ng Cold Case Christianity, Forensic Faith, God's Crime Scene, at yung kasalukuyang libro na natapos ko lang nabasa last time, yung Person of Interest. Sabi niya, Christians are called to be case makers. Once we have examined the evidence and have come to that conclusion that Christianity is true, we are called to be ready to make a strong defense for what we believe. Kaya nga yung claim ng marami na yung
Yung faith daw ay paniniwala raw na walang evidence. I guess, bukod sa strawman yan, kung gagamitin natin yung sarili nilang definition ng salitang faith in them, it sounds like atheism is a lot of blind faith da. Anyway, inatras ko lang ng kaunti. At saka mukhang magkakaroon yata tayo ng part 2 next week. Much better, bro. Kasi, yun nyo, meron pa tayong i-discuss yan. So, siguro, ito muna yung final muna natin kasi meron pa tayong pangatlo. Dito na papasok yung claim niya against the Bible. And I guess, si Brother Yuri, marami siyang masasabi tungkol dyan. So, basahin ko muna yung claim dito ni Anthony. Sabi niya kasi, yes, it's true. Yun nga, yung reference ng para sa belief, yung sa Christianity, yes, the Bible. Pero ayon sa kanya, ang Biblia raw ay collection ng literary works from various, mostly pambihira, anonymous authors, contains science falsehoods, contradictions, and impossibilities. Now and then, can you react about what he said here? Go for it. So, yan. Ito yung inaabangan ko talaga. So, actually, hindi ko i-open dito yung mga argument ko na i-open ko sa kanya just in case na pumalag siya or kumbaga parang ang tawag dito. Hindi ko i-open yung mga argument ko na i-open ko sa kanya just in case na, yun nga, pumayag siya sa hamon ko sa kanya. Unang-una, yung sinabi niya, ano ba yung sinabi niya rito? Contradiction. So, hindi ko alam kung saan, kung ano-anong contradiction yung sinasabi niya. Kasi nung mga nagbibigay sa akin ng mga kinopy-paste niya sa Google, mga pinag-save niya na picture sa Google, hindi ko tinitignan eh. Hindi ko tinitignan. Kasi alam ko, kapag ganun, wala naman eh. Walang maayos na pag-aaral na ginawa siya tungkol sa mga objection niya sa Bible. Katulad ng contradiction. Maaari makakakita ka ng mga mahihirap na parang seems like nagkokontra-kontrahan. Di ba? Parang maaari, possible talaga makita yan dahil unang-una i-considerate natin na yung Bible, yung gospel, hindi siya isinulat ng isang tao lang. Sinulat siya ng ilang tao na may iba't ibang perspective, iba't ibang perspective, iba't ibang mga bagay na nakita. Hindi naman kasi isang tao lang yung sumulat ng gospel eh. Yung gospel talaga yung inaano rito eh, no? Hindi siya, tandaan natin yun. Kung possible talaga tayong makakita ng mga mahihirap na it seems like sa Book of John, sinabing ganito, sinabi naman sa Book of Mark, hindi ganito. Possible talaga yon. Pero alam nyo ba guys, i-share ko lang to base din sa Cold Case Christianity na binasa. Yung mga eyewitness kasi tinatawag silang eyewitness. Ito, I believe talaga na eyewitness tong mga writer, mga author ng gospel. Si Mark, si Matthew, si Luke, si John, mga eyewitness talaga sila. So, guys, bibigay ko lang sa inyo yung nabasa ko sa Cold Case Christianity. Mas magtaka ka, sinasabi ron, mas magtaka ka kapag itong iba't ibang accounts na to, hindi nagkokontra-kontra yung sinasabi nila or sinasang-ayunan or kumbaga wala kang makikitang puro pagsang-ayon yung makikita mo. Ayun ang katakataka doon na possible makakaisip ka talaga doon na gawa-gawa yung Bible. Pero kung makakita ka ng mga bagay na parang nagkokontrahan, katulad ng sinabi ko kanina, na possible sinabi na ganito ni John,
sinabi naman na ganito, hindi ni Mark. Intindi natin, magkaibang author yun di ba? Sa daw, sa court, sa law, sabihin natin, sa batas, mas gusto ng detective na yung mga eyewitness na ini-interview is parang nagko-kontra-kontra yung mga sinasabi. Kasi mas mabilis maano yun alam natin pag ganun na at sinabi ron, alam natin na kapag nagko-kontra-kontra or hindi naman nagko-kontra-kontra, mas panatag tayo na totoo yung sinasabi nila. Kasi nga, kung hindi siya nag-kontra-kontra, ibig sabihin nun, may something wrong. Kasi isipin mo, magkakaiba sila ng perspective, pero iisa lang yung sinasabi nila. Kung mababasa ninyo yung Cold Case Christianity, sobrang ganda nito. Ito yung hindi ko na i-open sa kasi alam mo na, mahirap na. So yun, mas okay, sinabi ron, isang detective sinabi ron, mas okay na medyo makikita mong nagko-kontra-kontra yung sinasabi ng mga eyewitness kaysa sa hindi. At sinabi pa rito, sinabi pa sa isang book na nabasa ko, sa Evidence that Demands a Verdict, yes, I have that book. Wag mong i-assume na agad na nagko-kontra-kontra yung sinasabi ng account ng mga iba't ibang account binasa mo or ng isang account na binasa mo kung wala kang fully knowledge dito sa binabasa mong ito. Diba, sinabi mo binasa mo sa Matthew, may ganitong sinabi, tapos wala namang sinabi sa ganito sa Mark. Isipin mo ba na may something wrong or bakit ito hindi sinabi sa bakit ito hindi sinabi sa Mark pero ito sinabi sa Matthew, sinabi naman ito sa John pero hindi sinabi sa Luke. Huwag mong iisipin, sabi ron, kung hindi ka 100% wala kang knowledge para alamin yung bagay na yun, huwag mong sasabihin na may kontra-kontra yun or parang absurdity yung mga account na yan. Huwag mong iisipin dahil mag-research ka muna, sinasabi. Mag-research ka muna bago mo sabihin yan. Then, dun sa anonymous, sinasabi nilang anonymous author, ba yun? Sinabi niya? Tama. Anonymous author. Ito lang masasabi ko sa kanya. Kausapin mo ako sa harapin mo ako dun sa inaano ko sa yung discussion. Kahit wag naman debate, di ba? Discussion. Papakita ko sa iyo na mali mo ang research mo, na sinungalingan yung mga binasa mo, na bias yung mga source mo. Papakita ko sa iyo. At yung tungkol pa sa late 2nd century ba yun, sinabi niya na late dating ng gospel. Tama ba? Yan ang parang naalala ko eh. Late or third, yan. Yun. Maraming ebidensya na yung gospel, hindi siya sinulat ng 2nd or 3rd century. Maraming ebidensya na ang gospel ay sinulat during 1st century. Natapos siya before 100 AD. Natapos ang gospel. Ang huling-huling libro na isulat ay yung Revelation, which is tinatayang nasa 95 or 96 AD. Isulat yung AD ba, I guess? AD. AD. Yan. Huling-huling na isulat. Maraming ebidensya na hindi sinulat yung gospel. Gospel muna, these 4 gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi siya isinulat noong 2nd century. Maraming ebidensya. Ngayon, ang ebidensya lang na meron tong mga atheists, kung bakit sinasabi nila, ini-insist nila na nasulat daw yung gospel during 2nd century or 3rd century ay dahil lang sa supernatural. Kasi nga daw, binanggit ni Jesus, yung binanggit sa book, yung pagkasira ng Temple of Jerusalem noong AD 70. So, ang sinasabi nila, dahil nga binanggit ni Jesus na nasira yung temple ng AD 70, hinulang kasi yun sa book of Matthew.
chapter 24, sinabi ron, di ba? Sinabi ron, pinalapit yung mga disciples niya. Sabi niya, nakikita niyo ba itong mga to? Wala kayong makikita ano rito, lahat dito tutumba. Ayun yung hula ni Jesus bago sa Temple of Jerusalem na mawawasak talaga. Ngayon, ang inaano nila rito, ini-insist nila dito, dahil nga sinabi yon, ibig sabihin daw nun, dahil nga sinabi yon na banggit yon, ibig sabihin imposibleng isinulat yung halimbawa sa punta na tayo sa Book of Mark, pinakamaagang naisulat sa gospel. I guess 56 or 60 AD, basta hindi umabot ng 70. Hinula doon, binanggit din yung pagkawasak ng Temple of Jerusalem noong AD 70. So yung sinasabi nila doon, dahil nga 60 or 50 or 60 AD, binanggit na din yung pagkawasak ng Temple of Jerusalem noong AD 70, sinasabi nila na hindi pwede to. Hindi pwedeng na totoo, kumbaga, hindi pwedeng mangyari na yung prediction. Kasi anti-supernatural nga sila, di ba? So, ini-insist nila na hindi pwedeng nangyari yung prediction. Kasi wala naman talagang ganun. Ay sinasabi nila, kasi wala naman talagang ganun. Anti-supernatural. Kami, at wala, imposible yung prediction na yan na sinasabi niya. So, dahil nga nabanggit siya nung 50 or 60 AD sa Book of Mark, ang ina-expect nilang isinulat ni Mark, ang kanyang aklat, is after ng pagkawasak ng Jerusalem. Ibig sabihin, nasa 70 AD, 75 or 80 naglalaro sa ganyan. Or 90 naglalaro sa ganyan. Dahil nga, ini-insist nila yung ganung view. Dahil nga, kapag napatunayan na si Mark, yung sinulat ni Mark, is before AD 70, tandaan nyo lang yung guys, yung boundary. Pag napatunayan natin ang mga Christian, yung Book of Mark, pinakamaagang naisulat sa Gospel, na naisulat siya during 50, 60 AD, ibig sabihin yung katapusan na ng delusion ng atheist. Ibig sabihin, tunay ang Christian faith. Yun ang natin, yun yung pinaka-foundation sa prediction ni yun rin ang foundation nila ng kanilang paniniwala na sa late dating ng gospel. Kapag napatunayan nila na yung Book of Mark na isulat after 70 AD, ibig sabihin, panalo sila. Totoo nga, i-claim nila na wala talaga gawa-gawa lang yung gospel, gawa-gawa lang, invento lang, kung sino-sino lang yung sumulat niyan. Yun na, ibig sabihin, okay, delusion nga yung natin, nasa delusion nga tayo, hindi totoo yung faith natin, gawa-gawa lang yung pinaniniwalaan natin. Ibig sabihin nun, totoo na yung claim ng mga atheists na gawa-gawa yung Bible. Pero kapag napatunayan naman natin na yung gospel ay naisulat before AD 60, yung Gospel of Mark lang kapag napatunayan natin yung Gospel of Mark ay naisulat before AD 70, 50 AD, 60 AD, patunayan natin yung gospel na naisulat sa mga ganyang taon, ibig sabihin, totoo yung faith natin na yung prediction ni Jesus na masisira ang Temple of Jerusalem ng AD 70, totoo totoo yung faith natin, totoo si Jesus, totoo yung mga sinabi niya, totoo yung mga prediction niya na mamamatay siya ng 3 araw, ililibing siya, babangon siyang muli. Totoo yun. At doon na mas anong tawag dito? Mas titibay yung evidence, yung pruweba sa faith natin. Na yung faith natin, hindi lang siya gawa-gawa, hindi lang siya invento ng kung sino man ng tao ng mga panahon ng early church, hindi lang siya gawa-gawa. So, dahil nga ako, sasabihin ko sa inyo, nag-doubt na rin ako sa Christian faith. Naging siguro mga 1 linggo ako naging skeptic. Ayun. Hindi na ako naniniwala sa Bible, di na rin ako naniniwala sa existence ni Jesus. Wala na akong gusto ko nang maging unbeliever. Pero yun nga, dahil nga binasa ko at nagbasa talaga ako ng mga ang mga reliable na source ko, mga source. Yun. Napatunayan ko na yung faith talaga natin is may foundation talaga. Si Jesus, totoo yung mga claim niya na totoong nabuhay siya, totoong nag-exist si Jesus, totoong pinanganak siya, totoong eto pa yung last,
may consensus ng mga scholar na ito ang nangyari sa panahon ni Jesus. Si Jesus binautismo ni John the Baptist. Si Jesus ay miracle worker. Si Jesus ay may mga alagad. Si Jesus ay pinako sa krus. Consensus ng mga historian to ha. Even non-religious, non-Christian, ina-admit nila yan na yun na may mga alagad si Jesus, miracle worker si Jesus, na namatay si Jesus. At maging mga historian, naniniwala sila na may nakitang pagkamatay ni Jesus after 3 days, may nakita yung mga apostol, yung mga disciples na risen Jesus. Pero ito ang hindi tinatanggap ng mga historian. Although tinatanggap nila na may totoong nakita yung mga disciples na risen Jesus, pero hindi nila tino-confirm yung resurrection. Yun ang hindi nila tinatanggap yung resurrection, pero ina-acknowledge nila na may nakita yung mga disciples na risen Jesus after 3 days ng kanyang kamatayan. Na ayan yung consensus ng mga scholar, even non-Christian, non-religious, tinatanggap yung mga yung claim na yan, yung na yan ni Jesus sa kanyang buhay. Nung first century, nangyari yan. At hindi yan mapapasabalian ng kung sino-sino lang na magsisearch ka lang sa Google. Feeling mo, ka na. Nainis ako yan eh. Feeling mo, dahil po yung mga historian eh. Nanood ka lang ng 3 minutes na video sa YouTube. Feeling mo, scholar. Ganyan yung mga atheists eh. Oo. Ayun guys, yun ang natin, yun guys, I suggest sa mga nakikinig or sa inyo rin guys, sa inyong dalawa. Sobrang gandang basahin yung early dating ng gospel. Kasi kapag yun, napatunayan natin yung early dating ng gospel, yung evidence na yung faith natin ay hindi lang siya without evidence, kundi with evidence. Totoong namatay si Jesus. Totoong pinako siya sa krus ni Poncio Pilato hindi ni Poncio Pilato, under ni Poncio Pilato. At totoong pinako siya sa krus at muling nabuhay. Yung evidence, kung honest ka sa sarili mo, honest ka na truth seeker ka, kung susundin mo yung evidence, magiging kung ikaw atheist ka, kung susundin mo yung evidence, kung babasahin mo, magiging honest sa sarili mo. Dalawa lang kalalabasan mo. Magiging itatanggi mo yung pagiging atheist mo or magiging sinungaling ka na mananatili ka sa pagiging atheist mo. Yan lang guys. Sobrang overwhelming ng evidence natin sa Christian. Yes. Yes and yes and yes. Thank you bro for sharing this. And then actually habang nagsasalita po ang ating kapatid, nag-present tayo ng ilang mga yung presentation like yung sa bibliographical evidence. Yan nga, bibliographical test, internal evidence and external evidence test. Actually yung mga points na sinabi ng ating kapatid were already presented based on the actual findings nito. Hindi kasi basta-basta. Take note, nag-present pa tayo ng ilang mga non-Christian sources pa nga dyan eh. Talmud, si Celsus, Lucian, Pliny the Younger, Tacitus, Josephus, wait lang. Ako muna. Okay, sige. Siyempre, isa rin pa natin yung early dating ng New Testament accounts including gospel accounts. Ipinipinpoint lang na yung mga sinasabing contradiction, actually mas okay sana correct me if I'm wrong, no. But anyway, yung sinasabing kontrahan, bagamat secondary yun dahil nakafocus pa rin sa mga main events pa rin. Actually, kung titingnan natin yung mga like yung sasaliksik ng mga detectives, investigation, so to speak, mas okay pa nga yun kaysa yung tipong nawala yata ang ating kapatid. Anyway, mas okay pa yun kaysa yung tipong magkapareho. Doon pa lang suspicious na siya. So, kung titingnan natin lahat yung evidence dito, we have seen a lot of evidence
na talagang sumusuporta sa Christianity. And because of that, we know for sure na mayroon talagang evidence when it comes on Christian faith. Well, nawala yung ating kapatid yata. Ewan ko, parang nawala yata yung signal niya. But that's okay. At least marami siyang nasabi sa atin when it comes on that. And, ito meron akong sasabihin pa. Nabanggit na niya yung, Cold Case Christianity ni J. Warner Wallace. Evidence that demands a verdict by Josh McDowell. Ito, i-recommend namin yung mga books na yan sa mga atheist friends natin. Siyempre, kasama na yung I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist ni Dr. Frank Turek and Norman Geisler. So anyway, I guess yun lang. Ito, hindi ko na muna yan tungkol dito. Yung saka ko na i-discuss yung Is Christianity Anti-Science kasi binanggit ito yung dun sa sinasabi ni Mr. Anthony na science falsehood daw whatsoever. Pero anyway, yan muna yung part 1. So bago tayo matapos dyan, baka mayroon ka pang dagdag, bro. Ayun nga. Siguro sa panghuling remarks kasi yung regarding dun sa sinasabi kaya ni Bro Yuri kasi actually talagang nagkakasya ni Anthony regarding dun. Actually tinanong ni Yuri ni Bro Yuri yung si Kukunot kung nag-conduct ba siya ng bibliographical test. Pero ang sagot lang ni Mr. Anthony is di raw kailangan yun. Di daw mahalaga yun. Or something. Alam ko may screenshot ako nun Wait lang, bro. He claimed to be a PhD holder, and yet he said he does not need to examine bibliographical test. Ano raw? Tama mo, bro. Tama ka. Wait lang, I have a word to Mr. Anthony here. Kung nakikinig ka, ganyan po ba yung sinasabi ng PhD holder? Kasi take note, pagdating dyan sa ganyang pag-hold ng ganyan, sige sabihin natin na okay, meron siya nito. Hindi ba dapat ito ay based on the honest research, honest examination of evidence, honest examination of those facts or whatsoever? Pero tingin nyo kasi, base mismo sa mga, kung nababasa ninyo kasi yung mga komento ni Mr. Anthony sa ilang mga post na hindi ako ganong nagko-comment na kasi circular reasoning na kasi masyado yung mga points niya. Pero pansinin nyo, kung talagang meron siyang ganong degree, bakit ganon yung kanyang claim? Puro circular, di ba? At isa pa, 2 options lang yan Either a certain person will accept the fact that God exists, that Jesus had risen from the dead, that Christianity is true, or he will continue to reject the claims. Continue to reject Christianity. Doon pa lang sa mga points na sinabi dito doon ni Mr. Anthony, like yung sinabi niya na ang Bible daw ay puno raw ng kontrahan, scientific falsehoods di umano, even in reality, meron tayong ipipresenta dito, Lord willing, next week. Ayan, yung tungkol sa shape ng daigdig, suspended in nothing, stars are innumerable, and you name it, hindi ko muna ipapakita yung iba pa. Hey, not my friends. Kung ganyan kung ang pamamaraan ng pag-aaral na mayroon po kayo ay katulad ng kay Mr. Anthony, do you think yung worldview na yan na kanyang dinedepensahan dito ay masasabing based on evidence or just wishful thinking? Kasi kung makikita natin yung kanyang mga sinasabi sa page na to, puro na lang puro paikot-ikot na lang and ayan na pala yung ating kapatid. Kasi actually papatapos muna tayo dito. Yung part 2, this coming Monday na lang. Para kasi teka lang.
Una't pangalawa pa lamang yung inano natin, tama? Una't pangalawa pa lang, no? Pangatlo na yata yun. Pangatlo? Mm. Wait lang. Bisitahin ko muna. So, ang inano natin kanina, okay. Yung sa may bibliographical test yata na. Ayan. Hindi, pangalawa pa lang tayo. Basis of belief, references for belief. Wala pa tayo sa source of morality. Wala pa tayo sa how the universe started. Wala pa tayo sa explanation for species. Wala pa. So, dalawa pa lang. Yung na-examine natin, yan na nga. Ito. So, Lord willing, next week, i-discuss natin to. Source of morality, how the universe started, at kung maabutan man, yan, explanation for species of organisms on Earth. Mukhang interesting din yung mga ganitong mga topics din. So, as of now, ano yung mga, baka may, bukod sa sasabihin ni Brother JB, magpunta na tayo sa mga yung final thoughts sa first 2 points pa lamang na na-discuss natin. Unahin muna natin si Brother Yuri. Okay. Ano nga yung ulit? Yung ano? Ano yung takeaways mo sa naging discussion natin for tonight? Yung first, kasi may part 2 pa naman tayo next week. So, yun nga, yung takeaway ko lang dito. Huwag lang tayong mag-assume. Bro, hindi narinig. Nawawa yung signal mo, bro. Yung mic. Hello. Ayun. Go for it. So, yun. Yung ano ko lang dito, talaga, huwag tayong mag-assume ng kung ano-ano. Lalo na kung... Sorry for the interruption. Okay, excuse me. Okay, patuloy na. Sorry. Yun. Wag lang tayong mag-assume ng kung ano-ano, na wag tayong sabi, wag natin tularan yung ito katulad nila Anthony, na puro absurdity mo pinagsasabi na porkit atheist, pinatunayan yung pagiging pinatunayan yung pagiging subjective, puro na opinion, wala na talagang foundation, wala nang katotohanan yung pinagsasabi nila. Ako, hindi ko naman sinasabi matalino ako, pero gamit tayo ng critical thinking. Wag puro opinion. Kasi sa totoo lang naaasar ako sa mga katulad nitong mga ng mga atheists. Hindi naman naaasar, pero hindi ako naaasar sa kanila, pero naaasar ako sa mga pinagsasabi nila. Na kumbaga feeling nila superior sila di ba? Superior sila sa lahat ng bagay. Pero pag katulad ng nito nga nila Anthony, pag iniyaya mo naman sa isang maayos na usapan, Manginoong usapan, ayaw naman lumaban, ayaw naman pumalag. Pangat rin yung term na pumalag, no? Ayaw naman pagbigyan, kumbaga, pagbigyan yung mo. Bagay, naman yan eh. Wala namang pilitan. Kung ayaw nila. Pero para sa akin, kung ayaw mo, wag ka na lang salita ng kung ano-ano. Kasi hindi mo rin naman kayang patunayan yung mga sinasabi mo. Yung objection mo sa Christian faith. Wag ka na lang daldal ng daldal. Manahimik ka na lang. Sinabi mo pa naman, PhD holder ka, tapos 190 yung IQ mo. 190 yung IQ mo, tapos ganyan ka. Napaka mo. Parang lumalabas ka pa sa uneducated mo. Maging maging objective ka naman at gumamit ka rin ng critical thinking. Yun lang. Alright, thank you. Brother JB, ikaw naman. Yun nga. Siguro bago sabihin yung remarks ko, yung sa may sinasabi niyang source of morality na yun, yung survival ba yun? Tama ba? Ayon daw sa survivability ba? Kung tama yung pagkakaintindi ko. Yep. Actually, yung ganyang argument na yan, alam ko may sinabi siya dyan si Anthony,
At pinasa ko siya kay Mr. Julian Red. At pwede kong ipakita yung screenshot ng mga sinabi niya lahat. And hingin ko lang yung permission niya kung pag pumayag siya, ipapaste ko sa GC yung mga responses niya kasi yan kung lalabas na mabuti yan kasi nakaka-survive ka. Lalabas kasi na opinion para na morality mo na mabuti yan. Kung yun lang. Pero di ko siya ma-elaborate kasi nakalimutan ko na matagal na kasi. Nawala na siya sa isip ko. And ayun nga, punta tayo sa remarks natin. Tama yung sinabi ni Brother Yuri na kasi si Anthony tsaka yung ibang atheists na nagko-comment sa page mo, Mr. Wise of Christianity, ang bilis na mag-assume agad na ganito, na ganyan, na ang Diyos daw ay masama, killer, murderer, ganun. Actually, dun lumalabas ang absurdity nila kasi there's no such thing as good or bad sa kanila. Kaya yung murder sa kanila is depende yon sa opinion ng atheist kung kung tama o mali yun. Kung wala na akong susundin yung worldview nila kasi wala naman silang moral standard na mabuti o masama ito. Gaya ng sinabi ni Mr. Richard Dawkins, wala talaga. Kung wala talagang good and bad, wala ring right and wrong. Lalo na sila, moral relativist pa sila. Gaya nung screenshot yata nung isa na yung marami daw versions of truth. So medyo yung argument ni Mr. Anthony na dahil sa survival kaya tama ito. Medyo siya, pang subjective yung datingan niya kasi. Hindi objective yung niya, moral standard niya. Lalabas na opinion niya lang yun dahil survival kasi. And ayun nga. And actually kasi sa claim niya na 3 PhD siya tsaka 190 IQ siya. Actually, yung ganyang 190 IQ, di ko alam sino bang may na-record na may ganyang IQ. Alam ko, pinakamataas na naka-reach niya, 150 lang eh. Ewan ko lang kung si Albert Einstein lang na alam ko na Albert Einstein, ang alam ko, wala pa sigurong 190 yun, imposible. At saka, alam ko ang taong matalino, ang taong mataas talaga IQ, hindi ganyan magseta, gaya na ginagawa ni Anthony. Lalo na yung mga madali butasan yung sinasabi. Gaya niya, ang dali niya lang butasan. Dahil butasan ng mga mga assertions niya. Ang bilis lang mahalata kung ano yung problema doon sa standpoint niya or yung position niya, ganun. Yes. So, ganyan. Actually, tinanong ko sa kanya yan kung may evidence pa sa 190 IQ niya, wala. Doon niya sinasagot. Wait lang, sorry for laugh. Pero wait lang, naalala ko kasi itong si Mr. Chris King nung nag-chat sa akin na by sense daw kausap daw si Anthony, pinapresent yung tungkol sa science, physics, your name it. Sabi ko nga, okay, fine. Pero does it mean na yung atheism ay totoo dahil lang doon? Actually, di ko pa nasasagot yung iba pang points eh. Pero, listen, para sa ating kaibigan na si Mr. Chris King, there's no problem on examining the side of Mr. Anthony. Pero sana naman, i-examine mo mabuti yung mga claims niya. Huwag lang yung purong parang dahil ba sa claim na meron daw siyang 190 na IQ or may PhD siya or whatsoever. Hindi yun patunay na totoo ang claim noon. And if we claim na talagang nagsasaliksik tayo, if we are truly truth seekers, so to speak, hindi po tayo basta nag-assume lang o magti-take down ng conclusion kahit wala pang seryosong, so to speak, na pag-examine. Kaya nga sinabi ng ating kapatid kanina, maging aware tayo at mag-examine tayo talaga. Hindi yung tipong agad-agad maniniwala tapos wala na. Kaya yung sinasabi ng faith daw ay belief without evidence na sinasabi niya against Christianity. Actually, ito ay naka-apply talaga sa atheism. Ironically. And then, kung i-discuss ko pa yan, kung ang Christianity ay against science, baka magulat pa itong ating kaibigan si Mr. Anthony. Ayun nga lang, ilang ulit na natin inaanyayahan si Mr. Anthony sa isang discussion or dialogue. Until now, wala pa rin. As in, I don't know. Bro,
you have baka meron ka pang parang paanyaya or whatsoever. Actually, doon kay sa'yo, Mr. Chris King, ako, I do understand kung ba't ka umahanga sa kanya eh. I don't know ano yung pinaka-exact reason, pero ito yung mga possible dyan. Wait Una, lang, bro. siguro, Bro. okay. Kasi ang iginigiit kasi yung tungkol sa science kasi. Science, physics, you name it. Although I understand his point here, kaso nga lang, as I pointed out kanina, mag-examine naman siya, especially kung ang topic, biblical view, moral issues, who Jesus is, you name it. Anyway, pasensya na sa ano, tuloy mo. Actually, kung ganyan, kasi ang alam ko, siguro dahil yung pag-explain sa science siguro ni Anthony, kaya siguro parang ano siya, may tawag doon na overwhelm eh. Basta may term na ganun eh. Yung parang ano, yung parang may ano yun eh, parang ano mo yung tao kasi parang nagiging parang superior dahil mas may alam yun kaya sa'yo, kaya humahanga ka. Actually, pag ganyan, medyo nakalin lang kasi yun eh. Kahit sabihin natin na mas may alam sa'yo yung ganyan, yung kausap natin. Maganda, wag nating hangaan. Mag-research din tayo ng sarili natin kung totoo yung sinasabi niya. Research natin, and kung nakita natin yung sagot, i-research pa natin kung ano yung nagpapatunay dun sa source niya na totoo yung source na nilalagay niya, ano yung support nun. Kasi kung lapagan lang ng links yung usapan dyan, kaya kong gawin yan eh. Ilapagan ng links, madami. Kaya kong gawin yan. But yun nga. At saka pag ganyan, wag lang yung scientific side yung titingnan. Pwede mo naman tingnan yung philosophical side ng position niya. Like yun nga, yung sa morality ng atheism, sa belief nila. Examine mo yun kung yun ba ay papasa sa logic. Kasi kasi dito pinreset namin Mr. Chris King yung absurdity sa morality niya, lalo na sa sinasabi nila ang atheism is lack of belief, meaning to say wala talagang paniniwala kung may Diyos man o wala. So examine mo yun. Meron bang possible na ang tao mawala ng belief sa certain na bagay? Sa iba may belief ka, sa dito wala. Actually wala kasing ganun. If you're claiming that there is no God, simply you believe that there is no God. So nawala ba ang belief mo? No. If you're saying na atheism is lack of belief, so lalabas to, do you believe? You're believing that atheism is lack of belief, which is absurd na siya pakinggan. In Tagalog, siguro Tagalog mas maintindihan, naniniwala ka na ang atheism ay hindi paniniwala, which is walang ganon. Kailanman tayong mga tao, hindi tayo mawalan ng paniniwala. Gaya na lang dito, kasi pag sinabing belief kasi, whether na nakita mo o hindi, may belief ka dun. Gaya na ito, may nakita kang piso, naniniwala ka na piso yun dahil nakita mo. So impossible sa isang tao na mawala ng belief. If you're saying na ang atheism is lack of belief dahil wala kang belief man na may Diyos ka o wala. Simply, meron ka pa rin belief. You believe na wala kang belief na may Diyos man o wala. So which is, kahit ako nagugulan ako sa ganyan, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nila dyan. Kahit ilang beses kong paikutin, ano ko yung sa logic, kung ayan natin sa deductive argument, ang absurd talaga siya pakinggan sa side ng atheism. Kaya napaka-inconsistent. Kaya ako naman, Mr. Chris King, hindi ko naman sinasabi na wag ka maniwala sa kanya, but wag lang yung scientific side yung alam niya sa science yung tingnan mo. Tingnan mo rin yung alam niya sa philosophical side ng paniniwala niya. At ganoon din naman sa amin sa philosophical side ng paniniwala namin kung hindi ka man Christian. Pero alam ko Christian ka, Mr. Chris King, nakita ko yun sa chat mo, sa kanya. And ako, invite na mga Mr. Chris King sa GC namin. And pwede tayong pag-usapan yan doon. Since kasama. And then, bro, ano ko lang dito. For a friend, kumbaga, ayan, yun nga, okay, andun na yung tungkol sa science, pero let's face it, hindi lahat ng bagay ay naipapaliwanag ng agham. How about love, justice, mercy,
grace, isalip pa yung laws of logic, laws of mathematics, yung mga ganyang mga usapin. Sabi ko nga kanina, hindi po ito maipapaliwanag ng science. Hindi lahat. Hindi lahat. Kaya if you are doon sa mga atheist friends natin na ang Christianity daw ay against science, no. Ang totoo niyan, Christianity is against scientism. Iba po yung science, iba yung scientism. Para lumalabas sa dinidiyos na tuloy yung science na. Diba? Kaya nga, so to our friend here, Mr. Chris King, it's okay lang naman na mapakinggan mo yung side ni Mr. Anthony. No problem, especially kung ang topic ay may kinalaman sa science. Pero what about philosophical point of view? What about the worldview itself? Yun lang ang dapat ma-realize, no? Kasi aminin man natin o hindi, maraming bagay sa buhay natin ang hindi maipapaliwanag ng science. Whether we like it or not. So anyway, napahaba na tayo. And to announce pala, bukas, Lord willing, marahil kasama uli sina Brother JB at saka halimbawa kung kasama natin uli tomorrow si Brother Yuri, we will discuss that topic about the issue of Christmas. Siyempre, siguro ito, alas 7, tingnan natin kung aabot ng mga 1 hour and 30 minutes. At dahil ipipresent natin yung mga reasons why, first and foremost, why Christmas is not pagan. Second, why Christmas focuses, why Jesus is the real focus of Christmas. So, tawag dito, bago tayo magpaalam, Brother JB, yung pinaka-last thought na lang. Ayun nga. Ang last thought ko ba? Maikli lang to, di ko alam kung mapahabain ko pa ba. Ayun nga. Di ko naman ina-attack personal si Mr. Anthony sa ganitong aspect, but yun nga, we're just exposing naman yung absurdity ng claims niya, pati yung straw man na din na nasa usaping faith. Yun. Actually kasi doon lang sa umpisa talaga, sinabi niya faith is believing without evidence. Doon pa lang strawman pa lang. Medyo di ko alam kung in-examine niya ba yung position natin sa faith, Christian side. And ayun nga, pati din sa morality din medyo may problema talaga siya. But next live stream na yun. So ako naman, I would expect na magpe-present ka pa rin, Mr. Anthony, ng medyo strong argument naman. So, yun lang po. Okay, thank you, bro. And to announce again, tomorrow, Lord willing, bilang special live stream, we will discuss the topic about Christmas. And next week, I guess Monday, ayan na, naglagay na rin ako ng next schedule for the live stream. Ito yung part 2 kung saan i-discuss natin yung huling tatlo. Kasama na yung tungkol sa issue ng morality. So anyway, thank you po sa thank you po sa pakikinig po. And Lord willing, we have learned a lot about this topic. So thank you, Brother Yuri and Brother GB, for being part of this discussion. And thank you rin dun sa mga nagsulat ng kanilang mga comments, including Original Baptist Faith Defenders. So thank you for this. Thank you rin kay Mr. Chris King din na naging bahagi rin dito. Bagamat, yun nga, sayang nga, baka malamang napakinggan naman niya ito lahat-lahat. Pwede namang bisitahin uli. So anyway, that's all for now. Ang tanging masasabi lang natin, examine the evidence first. And you may decide for yourself. So that's it for now. Muli, thank you, bro, for being part of this this live stream.
Thank you din, bro. Magandang gabi. God bless us all. Okay, thank you. So that's all for tonight. Nawa ay maging pagpapala po sa bawat isa ang naging analysis natin. So this is your fellow brother in the Lord. Good day to all of you. Jesus is Lord. Magandang araw. See you on the next live stream. God bless.